Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang James. 17 taong gulang ako noon nang mangyari ang isang pinakang nakakatakot na karanasan sa buhay ko. Mahilig akong magbike tuwing hapon para magpalipas ng oras. Kapag wala akong ginagawa sa bahay, umiikot lang ako sa mga kalapit na barangay. Nakaka-relax kasi ang hangin at tahimik ang mga kalsada kapag papalubog na ang araw. Isang Sabado bandang alas 5 ng hapon, nagpasya akong maglibot ulit. Maganda ang panahon at hindi pa gaanong madilim, kaya lumayo ako ng kaunti sa mga lugar na madalas kong pinupuntahan. Habang binabagtas ko ang isang sementadong kalsada na napapalibutan ng mga puno at bakanding lote, bigla akong nakarinig ng malakas na pagsitsit. Psst. Huminto agad ako at tinignan ng gulong sa likod. Flat, napamura ako sa inis. Wala akong dalang gamit para ayusin yon, kaya wala akong choice kundi itulak ang bisikleta habang naghahanap ng vulcanizing shop. Naglakad ako ng ilang minuto, medyo napapagod na ako. Naisip ko pa nga na baka abutin ako ng gabi sa daan, pero maya-maya may nakita kong maliit na vulcanizing shop sa di kalayuan. Laking tuwa ko. May nakasabit na lumang karatula at may isang gulong na nakatambak sa harap. Salamat naman. Hindi ako magtutulak hanggang sa bahay. Mabilis kong itinulak ang bisikleta papunta ron. Pagdating ko, nagtaka agad ako. Walang tao. Tahimik ang lugar. Wala akong marinig na kahit ano. Kuya? Tawag ko. Walang sumagot. Lumapit pa ako sa bukas na pinto. Tao po. Kuya? Magpapabulkanize po sana ng flat na gulong. Tahimik pa rin. Naisip ko pa nga na baka nasa likod lang ang may-ari. Kaya sumilip ako sa loob. Madilim ng kaunti pero sapat ang liwanag mula sa labas para makita ang loob ng shop. May mga gamit, mga lumang gulong, may kompresor pa. Mukhang normal naman. Pero habang pinagmamasdan ko ang loob, may napansin akong parang paa sa bandang sulok. Akala ko tao, kaya lumapit pa ako ng kaunti at doon ko nakita. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ko makalimutan ang eksenang yun. May nakatayong tao sa sulok. Kalahati lang. Mula bewang, pababa, at putol sa mismong bewang. Walang tiyan, dibdib o ulo. Walang pang itaas na bahagi ng katawan. Parang may taong hinati sa gitna at ang natira lang ay mula bewang hanggang paa. Nakatayo lang yun, hindi gumagalaw. Hindi ko alam kung ilang segundo akong natulala. Pakiramdam ko, huminto ang oras. Pagkatapos ay biglang gumalaw ang mga paa. Humakbang, malapit sa akin. Doon ako natauhan. Napasigaw ako at agad na tumakbo palabas. Halos mabitawan ko ang bisikleta sa pagmamadali. Hindi ko na inisip ang flat na gulong. Hindi ko na inisip ang pagod. Itinulak ko ang bike habang tumatakbo palayo. Pakiramdam ko, sinusundan niya ako. Pakiramdam ko, may kung anong paparating mula sa likuran. Hindi ako huminto kahit isang beses. Nang makarating ako sa lugar na maraming bahay at tao, saka lang ako nakahinga ng maayos. Pagdating sa bahay, pawis na pawis ako at halos hindi makapagsalita. Tinanong ako ng mga magulang ko kung anong nangyari. Ikwinento ko ang lahat. Pero kahit sila, nahirapang paniwalaan ang nakita ko. Kinabukasan, kwinento ko yun sa mga kaibigan ko. Natural, pinagtawanan lang nila ako. Ay nako, kung ano-ano na naman yung imbento mo. Baka manikin lang yung nakita mo. Kung ano-anong paliwanag ang sinabi nila. Pero alam ko ang nakita ko. Hindi yun manikin. At nakita kong gumalaw yun. Makalipas ang ilang araw, binalikan namin ng dalawa kong kaibigan ng lugar para patunayan kung ano talaga yung nakita ko. Pero pagdating namin doon, wala nang vulcanizing shop. Bakanting lote na lang.
Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan yung nakita ko nung gabing yun. Hello po Sir Dave, ako si Kiko at hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang nangyari sa akin isang gabi matapos akong mag-overtime sa trabaho. Karaniwan, alas 10 pa lang ay nakakauwi na ako. Pero nung gabing yun, halos mag-aalas 12 na nang makalabas ako sa opisina. Pagod na pagod ako at gusto ko na lang makauwi agad para magpahinga. Habang nagmamaneho ako ng motor, naisip kong dumaan sa isang shortcut para mas mapabilis ang biyahe. Mas maikli yun ng 15 minutes na biyahe kumpara sa main road. May isang problema nga lang, sikat ang lugar na yun sa mga kwento ng mga motorista. Marami nang nagsasabi na may nagpapakitang babaeng nakaputi roon, lalo na tuwing hating gabi. Ayon sa mga kwento, pinapara raw nito ang mga dumaraan. Hindi ako naniniwala sa mga ganong bagay. Sa isip ko, gawa-gawa lang ng mga tao o kaya naman may mga magnanakaw na gumagamit ng kwento para matakot ang mga motorista. Kwento lang naman siguro yun, sabi ko sa sarili ko habang binabaybay ko ang madilim na daan. Tahimik na ang lugar na yon. Walang bahay, wala rin akong kasabay na sasakyan. Ang naririnig ko lang ang tunog ng motor ko habang binabagtas ko ang makitid na kalsada. Ilang minuto na akong bumabiyahe roon nang mapansin kong wala naman ako nakikita. Napangiti pa nga ako. Sabi na nga ba, imbento lang lahat. Ngunit ilang sandali pa, may napansin akong kakaiba sa unahan. May nakatayong babae sa gilid ng kalsada. Nakaputi siya, mahaba ang kanyang buhok at nakayuko ang ulo. Dahil sa dilim, hindi ko makita ang kanyang muka. Habang papalapit ako, dahan-dahan niyang itinaas ang kamay niya na para bang pinapara niya ako. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Napatingin ako sa paligid, ngunit wala akong ibang makitang tao. Siya lang, mag-isa, sa gitna ng madilim na daan. Naisip ko agad na baka modus yun. Marami na akong narinig na kwento tungkol sa mga nagpapanggap na nangangailangan ng tulong para mapahinto ang mga motorista. Kaya imbis na huminto, mas lalo ko pang piniga ang silinyador. Umarurot ang motor. Sa isang iglap, nalampasan ko ang babae. Hindi ko na siya nilingon. Nakatuon lang ang mga mata ko sa kalsada habang pilit kong kinakalma ang sarili. Pagkalipas ng ilang minuto, medyo nakahinga na ako ng maluwag. Malayo na ako sa lugar. Wala naman pala, sabi ko pa. Ngunit nang silipin ko ang side mirror ko sa kaliwa, halos tumigil ang tibok ng puso ko. May isang maputlang kamay na nakapatong sa balikat ko. Halos nanigas ako. Pakiramdam ko, biglang lumamig ang buong katawan ko. Dahan-dahan kong inilipat ang tingin ko sa kabilang side mirror. Doon ko rin nakita. May kamay nga, maputla ang mga daliri. Parang kamay ng isang taong matagal nang walang buhay. Nakahawak ito sa balikat ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tumingin sa likuran. Pero naalala ko ang isang bagay. Kapag nagpanik ako habang nagmumotor, baka maaksidente ako. Baka yun pa ang ikamatay ko. Kaya kahit nanginginig na ako sa takot, pinilit kong ituon ang tingin ko sa kalsada. Hindi na ako muling tumingin sa side mirror. Hindi ko na rin sinubukang alamin kung sino o ano ang nasa likuran ko. Ang ginawa ko lang ay magdasal sa isip ko habang nagmamaneho. Pakiramdam ko nun, napakatagal ng biyahe kahit ilang minuto lang naman. Bawat segundo ay parang isang oras. Pakiramdam ko rin may malamig na presensya sa likuran ko. Parang may nakatingin, may nakasakay. Ngunit hindi ko talaga nilingon. Makalipas ang ilang minuto, nakarating ako sa lugar na maraming bahay at maraming ilaw. Pagpasok ko sa barangay namin, pakiramdam ko, unti-unting nawawala ang bigat ng pakiramdam sa paligid. Nang makarating ako sa tapat ng bahay namin,
Pinatay ko ang makina at bumaba sa motor. Huminga ako ng malalim. Pagkatapos ay nag-ipon ng lakas ng loob para tignan ng likuran ng motor. Pero wala na. Wala na yung babae. Mabilis akong pumasok ng bahay at kwento ang nangyari sa pamilya ko. May ilan na naniwala, may ilan ding nagsabing baka pagod lang ako. Ngunit isang bagay ang sigurado. Mula nung gabing yon, hindi na ako ulit dumaan sa shortcut na yon. At nagpapasalamat akong nakauwi pa rin ako ng ligtas. Mahilig talaga ako sa mga motor. Kaya nang makakita ako ng murang second hand na motor sa marketplace, agad ako nagka-interes. Maayos pa ang itsura nito, mababa pa ang tinakbo at halos kalahati lang ng karaniwang presyo. Nakipagkita ako sa nagbebenta, isang babae na nasa edad 40. Pagdating ko sa bahay nila, napansin kong parang nalulungkot siya habang tinitignan ng motor. "Sigurado po ba kayong ibebenta nyo to?" tanong ko. Napabuntong hininga siya. "Oo, motor kasi yan ng asawa ko. Namatay siya 2 taon na nakakalipas. Simula nun, wala nang gumagamit niyan. Kaya ibebenta ko na lang." Hindi ko na inusisa pa. Inisip ko na baka masakit pa rin sa kanya ang alaala ng asawa niya. Matapos kong subukan ng motor at makita na maayos naman ang takbo nito, agad ko itong binili. Masaya akong umuwi noong araw na yon. Pakiramdam ko, nakatsamba ako ng magandang deal. Pero makalipas lamang ang ilang araw, may mga kakaibang bagay nang nagsimulang mangyari. Unang gabi, nagising ako dahil may narinig akong mahinang ugong mula sa labas ng bahay. Akala ko, may dumara ang motor sa kalsada. Pero nang tumingin ako sa bintana, napansin kong ang motor ko mismo ang nakabukas. Nakailaw ang panel at umaandar ang makina. Nagtaka ako dahil sigurado akong napatay ko yun bago ako natulog. Agad akong lumabas, pero paglapit ko pa lang, kusa itong namatay. Parang wala nangyari. Tinignan ko ang susi. Nasa bulsa ko pa rin. Kinabukasan, dinala ko ito sa mekaniko. Wala siya nakitang problema. Maayos daw ang electrical system. Inisip ko na baka nagkamali lang ako. Pero pagsapit ng sumunod na gabi, eksaktong 3:00 ng madaling araw, nagising na naman ako. Narinig ko na naman ang tunog ng makina. Pagtingin ko sa bintana, nakabukas na naman ang motor. Lumabas ako at gaya ng dati, kusa itong namatay paglapit ko. Paulit-ulit itong nangyayari gabi-gabi. Laging 3:00 umaandar ang motor. Tapos paglapit ko, namamatay. Unti-unti akong hindi makatulog ng maayos. Minsan, bago pa mag 3:00, hinihintay ko na lang na mangyari ulit. At hindi ako nabigo. Parang may sariling schedule ang motor. Naisip kong baka may sira talaga. Kaya muli ko itong ipinatingin. Ngunit wala pa rin silang makitang diferensya. Habang tumatagal, napapansin kong may kakaiba rin sa paligid tuwing bumubukas ito. Lumalakas ang hangin, lumalamig ang pakiramdam, at parang may kung anong presensya sa garahe. Isang gabi, nagpasya akong wag lumabas. Nasa bintana lang ako at pinagmamasdan ng motor. Eksaktong 3:00, biglang umilaw ang panel. Kasunod nito, ang pag-andar ng makina. Nanginginig akong tumingin mula sa loob ng bahay at doon ko unang napansin ang isang anino. May tila nakatayong figura sa tabi ng motor. Masyadong madilim para makita ng malinaw. Pagkurap ko, nawala ito. Kinabukasan, sinubukan kong tawagan ng babaeng pinagbilhan ko. Tinanong ko kung may kakaiba ba siyang nararanasan noon. At ang sabi niya noon, ilang beses niya rin daw narinig na bumubukas ito tuwing madaling araw. Pero hindi niya ito pinupuntahan dahil iniisip niya noon na baka asawa niya yon at namimiss ang motor nito. Nanlamig ang pakiramdam ko noon.
Hindi ko alam kung ano ang iisipin ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa motor na yun. Pero ang pinakamatinding nangyari ay makalipas ang 1 linggo. Nagising ako ulit dahil narinig ko na naman. Alam ko agad kung anong oras na yun. 3:00. Hindi ko alam kung bakit pero may nagtulak sa akin na sumilip. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana at doon ko nakita ang bagay na hindi ko kayang kalimutan kailanman. May isang taong nakasakay sa motor. Hindi ito malinaw. Parang usok o anino. Isang kaluluwang may hugis ng tao. Nakaupo ito sa upuan ng rider. Nakahawak sa manibela. Bahagyang nakayuko ang ulo nito na parang naghahanda sa pagbiyahe. Hindi ko makita ang muka, ngunit sapat na ang nakita ko para manginig ang buong katawan ko. Bigla akong kinabahan. Pakiramdam ko ay napako ako sa kinatatayuan ko. Ilang segundo ako nakatitig. Pagkatapos ay bahagyang umangat ang ulo ng figura. Parang napansin itong pinagmamasdan ko siya. Doon ako tuluyang natakot. Hindi ko na hinintay pa kung ano ang sunod na mangyayari. Tumalikod ako at halos mapatakbong bumalik sa kwarto. Isinara ko ang pinto at nagkumot ako kahit pawis na ako. At buong gabi akong hindi nakatulog. Kinabukasan, pagsikat pa lang ng araw, agad kong kinuhaan ng litrato ang motor at binenta sa online. Hindi ko na inisip kung malulugi ako. Ang gusto ko lang ay mawala yun sa bahay ko. Binabaan ko na ang presyo para siguradong may bumili agad. Sa kabutihang palad, may tumawag kinahaponan. Nagustuhan niya agad ang motor. Hindi na siya masyadong tumawad. Makalipas ang ilang oras, naibenta ko rin ito. Habang papalayo ang bumiling lalaki sakay ng motor, nakaramdam ako ng sandaling ginhawa. Parang may mabigat na bagay na nawala sa bahay. Pero hanggang ngayon, tuwing naaalala ko ang figurang nakasakay sa motor na yon, naiisip ko pa rin ang sinabi ng babaeng pinagbilhan ko. Motor yun ng asawa niyang pumanaw. At sa nakita ko ng gabing yun, pakiramdam ko, hindi pa talaga niya tuluyang iniwan ng paborito niyang sasakyan. Isa po akong silent listener dito sa PNT Stories. Ako nga pala si Maya. At matagal ko nang iniisip kung totoo ba talaga ang lahat ng nangyari noong bata pa ako o kung bahagi lang ito ng alaala na pilit kong iniiwasan. 4 o 5 taong gulang pa lang ako noon. Tahimik ang bahay namin sa isang maliit na barangay. Sa araw, nasa labas ako lagi, nagbabike, tumatakbo, naglalaro sa kalsada. Pero may isang bagay na hindi alam ng mga magulang ko noon. Hindi ako nag-iisa. May kasama ako palagi. Isang batang babae na lagi kong nakikita kapag lumalabas ako ng bahay. Siya ang tinatawag kong Ella. Hindi ko na matandaan kung kailan siya unang lumitaw. Basta isang araw, habang nagbabike ako, naroon na lang siya sa tabi ko. Parang matagal na naming kilala ang isa't isa. Kasabay ko siya sa pag-ikot sa kalsada. Kasabay ko sa pagtawa at kasama kong gumala. Ang kakaiba, wala akong nakikitang ibang bata na lumalapit sa kanya. Wala ring nakakakita sa kanya maliban sa akin. Habang tumatagal, mas madalas ko siyang kasama. Minsan, hinihintay niya ako sa labas kahit hindi ko naman siya tinatawag. Parang alam niya kung kailan ako lalabas. Isang araw, nagyaya siya na lumayo kami sa dating dinadaanan namin. Doon sa dulo ng kalsada, sa may lumang bakanteng lote na puno ng damo at sanga ng puno. Hindi ako pinayagan ng magulang ko, kaya tumanggi ako. Doon ko unang napansin ang pagbabago sa kanya. Hindi na siya kasing gaan ng dati. Parang mas mabigat ang presensya niya. Yung dating nakakatuwang kasama, naging tahimik at nakakatakot na tignan. Hindi siya nagsasalita ng marami, pero ramdam ko ang pagpilit niya. Mula noon, nag-iba yung pakiramdam ko tuwing nagbabike ako. Para bang may sumusunod sa likod ko kahit wala naman akong nakikita. Kapag lumilingon ako, naroon pa rin siya, nakatayo lang at nakatingin.
Hanggang sa isang araw, napansin ng mama ko na may kausap daw ako habang nagbabike. Akala niya, kalaro ko lang. Pero paulit-ulit daw. Palaging may kasama na hindi naman nakikita ng iba. Hindi siya agad naniwala. Pero habang tumatagal, nagsimula siyang mag-alala. Doon nagsimula ang pagbabawal sa akin na lumabas ng bahay mag-isa. Pero kahit sa loob ng bahay, hindi natigil ang pakiramdam na may nakabantay. May mga gabi na nagigising ako na parang may nakatingin sa akin sa madilim na sulok ng kwarto. May mga sandaling parang may tumatawag sa pangalan ko kahit walang tao sa labas. Ang pinaka nakakatakot ay nung isang beses. Habang nakasilip ako sa bintana, nakita ko siya ulit. Hindi na siya kasing ayos ng dati. Parang hindi na siya ganap na bata. Parang may kulang sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Pero alam kong hindi na siya normal. Doon na nagdesisyon ng magulang ko na umalis. Lumipat kami ng ibang lugar, malayo sa dating bahay. Hindi nila ipinaliwanag ang lahat sa akin noon. Basta ang sabi lang nila, kailangan naming lumayo. Habang lumalaki ako, unti-unti kong nakakalimutan ang itsura ng lugar na yon. Pero hindi ang pakiramdam. Yung pakiramdam na may kasama kong hindi nakikita ng iba. Noong tumanda na ako, saka lang ikwenento sa akin ni mama ang buong nangyari. Doon ko nalaman na hindi pala talaga ako naglalaro mag-isa noon. At hindi rin nila kailanman nakita ang batang sinasabi ko. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ba talaga si Ella. Alam mo yung pakiramdam na mag-isa ka lang sa motor, tapos gabi, tahimik ang kalsada, at parang ikaw lang ang tao sa buong mundo. Ganon yung ride ko nung gabing yun. Walang masyadong dumadaan, walang poste ng ilaw sa probinsya, at minsan lang may bahay sa gilid ng kalsada. Ang sarap sana ng biyahe, malamig ang hangin, walang traffic, tuloy-tuloy lang. Pero minsan, sa ganitong mga oras, may mga bagay kang hindi inaasahang makakasalubong. Ako nga pala si Harold. Mahigit 12:00 na ng gabi nang umalis ako sa bahay ng kaibigan ko. Tahimik na ang buong bayan at tanging huni ng mga kuliglig at malayong tahol ng aso ang maririnig. Sinuot ko ang helmet ko, sinuksok ang susi at pinaandar ang motor. Walang ilaw ang kalsada sa labas ng barangay. Puro dilim at anino ng mga puno sa pagkabilang gilid. Habang binabaybay ko ang daan, ramdam ko ang lamig ng hangin na humahampas sa leeg ko kahit sarado ang helmet. May kung anong mabigat na presensya sa paligid, pero iniisip ko na lang na baka guni-guni dahil sa pagod. Palingon-lingon ako minsan, pero wala namang kasunod na sasakyan. Wala rin kasalubong. Pagdating ko sa isang korbada malapit sa may matandang tulay, napansin ko siya. Isang babae, nakatayo sa gilid ng kalsada, nakaputing bestida, mahaba ang buhok at nakayuko. Huminto ako sa tabi niya. Tinanong ko kung saan siya pupunta. Tumingin lang siya sa akin saglit, pero hindi ko nakita ng malinaw ang mukha niya. Parang may aninong nakatrip dito. Nang sinabi kong sumakay siya sa likod ko ng walang imik. Wala akong halos naramdamang bigat. Parang wala akong sakay. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho, pero kakaibang lamig na dumapo sa batok ko. Pero hindi ito parang normal na hangin sa gabi. Masyado itong matalim, parang tumatagos sa balat. Tahimik lang siya sa likod ko. Hindi ko naisip na magsalita pa dahil kakaiba ang kaba ko. Sa bawat metro ng tinatakbo namin, pakiramdam ko lalo siyang lumalapit sa akin. At minsan, nararamdaman ko na parang humahaba ang buhok niya at sumasayad sa balikat ko. Nang malapit na kami sa gitna ng tulay, bigla kong naramdaman ang malamig na hininga mismo sa tenga ko. Kasabay nun, isang mahinang bulong. "Salamat sa pasabay.
Harold, dito na ako. Kinilabutan ako nang maramdaman kong bumaba na siya. Pero nasa gitna kami ng tulay. Walang kahit anong bahay o waiting shed. Paglingon ko, wala na siya. Ang iniwan lang ay amoy ng bulok na bulaklak at katahimikan. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Hindi ko makakalimutan yung gabing yon. Galing ako sa night shift sa trabaho. Pasado 11:00 ng gabi. At malayo pa ang uuwian ko. Sa totoo lang, sanay na ako sa ganitong biyahe. Tahimik na kalsada, madilim, at minsan lang may dumadaan na sasakyan. Pero nung gabing yon, iba ang pakiramdam ko. Ako nga pala si Charles. Nagmamaneho ako ng motor pa uwi. Dinadaanan ko yung shortcut na daan sa may lumang sementeryo. Hindi ko naman ito iniiwasan dati kasi mas mabilis. Pero habang papalapit ako doon, parang biglang bumigat ang hangin. Puno ng hamog ang paligid. At kahit naka-headlight ako, parang hindi sapat para makita ng malinaw ang harapan. Habang papasok ako sa sementeryo, ramdam ko yung malamig na hangin na parang may nakatayo sa likod ko kahit mag-isa lang ako. Pinilit kong huwag magpahalata at tinutok ko na lang ang tingin ko sa kalsada. Pero sa gilid ng mata ko, parang may mahabang anino na sumasabay sa akin. Nang makalampas ako sa mismong gitna ng sementeryo, bigla kong naramdaman ang bigat sa likod ng motor ko. Hindi ito simpleng hangin. Yung parang may umupo. Hindi ko alam kung paano ko naitakbo ng diretso ang motor ko kahit nanginginig na ang mga kamay ko sa manibela. Hindi ko na kinaya at sumigaw ako. Sino ka? Walang sumagot. Pero ramdam ko na lang na unti-unting dumidikit sa likod ko ang malamig na katawan hanggang sa mismong tenga ko. Doon ko narinig ang bulong. Salamat sa pagpapasakay, pero hindi mo na ako maiuwi. Napatingin ako sa side mirror. Walang tao. Pero yung bigat sa likod ko, nandoon pa rin. Hindi ko alam kung paano. Pero nagising na lang ako sa pagkakakaba nang makita ko na lang ang sarili ko sa tapat ng bahay namin. Nakatigil ang motor, patay ang makina, at wala na ang helmet ko. Hindi ko maalala kung paano ako nakarating doon. Pero ang importante, nakauwi ako ng ligtas. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Mahilig kami ng tropa ko sa night ride. Minsan kahit walang plano, bigla na lang mag-uusap sa GC. Tara, kape sa kabilang bayan. At gaya ng inaasahan, game agad kami. Ako nga pala si Yuri. Gabi yun, bandang 10:00. 4 kaming nakamotor. Ako, si Dan, si Arman at si Lester. Malamig ang hangin at maganda ang kalsada. Walang traffic. Tuloy-tuloy lang. Habang nasa highway kami, napansin ko na parang may sumasabay sa amin sa bandang likuran. Nakaitim na helmet. Itim din ng jacket at medyo luma na ang motor na kulay pula. Wala sa amin ang may ganong motor. Pero inisip ko na baka sabay lang kami ng ruta ng ibang driver. Nang pumasok kami sa zigzag road, sumusunod pa rin siya sa amin. Walang ka-flasher-flasher. Walang kahit anong ilaw maliban sa headlight na medyo mahina. Napansin ko rin kahit bumibilis kami, dikit na dikit pa rin siya. Pero hindi man lang sumusubok mag-overtake. Pagdating sa isang maluwag na parte ng kalsada, nag-decide si Dan na
bumagal para hintayin kaming lahat. Nang magtabi-tabi kami, napatingin kami sa rider na nasa hulihan. Dito ko napansin, wala siyang side mirror at parang wala rin siyang plate number. "Uy, kilala niyo yan?" tanong ni Lester. Umiling kami lahat. Nagsabay-sabay kaming lumingon para titigan. Doon namin nakita, wala siyang mukha sa loob ng helmet. Hindi malabo, literal na walang muka. Itim lang na parang walang laman ang helmet niya. Sabay-sabay kaming kumaripas ng takbo. Kahit anong bilis namin, ramdam ko na nasa likod pa rin namin siya, sumusunod ng tahimik. Hanggang sa lumapit kami sa may boundary ng bayan. Biglang nawala ang ilaw niya. Wala ring tunog ng makina. Pero parang hindi talaga totoo na may sumunod sa amin. Pagdating namin sa karinderya para magpahinga, walang nagsalita sa amin. Si Arman lang ang bumulong. Hindi ako sigurado pero sabi ng tatay ko, dati raw may nadisgrasya sa sigsag na to. Rider na hanggang ngayon, naghahanap pa rin ng kasabay. Nakauwi naman kami ng ligtas pagkatapos ng gabing yun. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang karanasan namin yun. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Hindi namin plano ni Shai na mag-long ride dong gabing yon. Pero dahil pareho kaming walang pasok kinabukasan, napagdesisyon na naming magpunta sa bundok sa kabilang bayan para magkape. Sabi ko, mabilis lang to. Mga 30 minuto lang ang biyahe paakyat. Tapos bababa rin kami agad. Pasado 9:00 nang umalis kami. Sa simula, masaya pa ang biyahe. Tahimik ang kalsada, malamig ang hangin. At iyakap niya ako mula sa likod habang umaandar kami sa gitna ng kadiliman. Ang gulong ng motor, ramdam ko sa bawat lubak at bato sa kalsada. Ang makina, tuloy-tuloy lang ang ugong. Parang steady na himig sa tenga ko. Pero pagkalampas namin sa isang lumang waiting shed na nakatayo sa gilid ng kalsada, may naamoy akong kakaiba. Parang dugo na hinalo sa nabubulok na karne. Bumigat din bigla ang hangin at napansin kong humigpit ang kapit ni Shai sa bewang ko. "Alan, may naririnig ka ba?" Mahina niyang bulong. Pinakinggan ko. Sa una, ugong lang ng makina at tunog ng hangin. Pero maya-maya, may sumingit na mabigat na yabag. Mabilis at parang sumusunod sa takbo namin mula sa gilid ng kalsada. Daan-daan kong binilisan ang motor, pero mas bumibilis din ang yabag. Hanggang sa parang naririnig ko na lang itong humahabol sa mismong likuran namin. Tumigil ang paghinga ko nang lingunin ko saglit. May malaking nilalang sa dilim. Pulang-pula ang mata, mahaba ang dila na parang ahas na kumakampay sa ere. At matutulis na kuko na kumikislap sa liwanag ng buwan. Nakangisi na parang sabik na sabik sa sariwang laman. "Aswang!" Halos pasigaw kong sabi, sabay piga sa throttle. Nanginginig ang boses ni Shai habang sumisigaw. "Bilisan mo!" Pero habang bumibilis kami, tumatalon-talon ito sa tabi namin. Minsang sumasampa sa gilid ng kalsada para habulin kami. Pagdating namin sa isang kurbada, bigla itong tumalon sa mismong kalsada, ilang metro lang mula sa unahan namin. Kita ko ang buong katawan niya. Payat pero puro litid at ugat. Balat na kulay abo at ang amoy niya parang galing sa libingan. Napahinto ako ng bahagya. Pero alam kong pag tumigil kami, tapos na kami. Sinagad ko ang motor sa mismong gilid ng bangin para makalusot. Ramdam ko ang manipis na espasyong pinagdadaanan namin. Isang maling liko lang, tapos na kami. Habang umaandar kami, naramdaman ko ang malamig na hangin sa kanan ko. Nandun na siya, kalebel na ng motor, nakanganga at
kita ang matalim na ngipin. Maya-maya, may matulis na bagay na dumapo sa balikat ko. Kuko niya. Tumutusok sa balat ko at sinusubukang hilain ako pababa. Napasigaw si Shay na halos paus na paus na. Bilisan mo, Alan! Piniga ko ang throttle ng sagad. Ang makina parang sumasabog sa bilis. At ang gulong ay dumudula sa gilid ng kalsada. Halong takot at desperasyon. Sa unahan, sumilip ang malabong liwanag ng poste. Checkpoint ng barangay. Paglapit namin, bigla na lang nawala ang tunog ng yabag at mabigat na presensya sa likod. Pagdaan namin sa ilalim ng poste, para bang nawala lahat ng kabigatan sa hangin. Hindi na kami tumigil sa checkpoint. Diretso kaming bumaba. Walang salita. Hanggang sa mismong bayan na. Pagdating sa bahay, saka ko lang naramdaman ang hapdi sa balikat ko. 3 mahabang galos, sariwa at may bahid ng dugo. At mula noon, hindi na namin muling tinangka ni Shay na umakyat sa bundok kapag gabi. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ang saya ng ride namin noon. 6 kami sa grupo. Lahat naka-full gear. Sabay-sabay bumabagta sa mahabang provincial highway. Planado na namin mag-overnight sa isang resort sa kabilang probinsya. Tapos balik kinabukasan. Ako nga pala si Paul. Madalas akong sumasama sa rides. Pero ngayon lang ako nakasama sa isang long ride na ganito kalayo. Tuloy-tuloy lang kami. Minsan humihinto para magpahinga. Pero habang tumatagal, napansin kong lumalayo ako sa grupo. Hindi naman ako mabagal, pero parang ang bilis nilang nawala sa paningin ko. Tinodo ko na ang silinyador para makahabol. Pero sa halip na makita ko sila, napansin ko na nag-iiba ang paligid. Kanina puro puno at bukid lang ang nadadaanan ko. Pero ngayon, biglang gumanda ang kalsada. May mga poste ng ilaw na hindi ko maalala kanina. Tapos may mga gusalik bago at makukulay na parang nasa syudad ako. Walang traffic, walang tao, pero ang linis ng daan. Hindi ako huminto agad kasi akala ko baka dumaan lang sila rito. Pero habang tumatagal, ramdam ko na kakaiba ang katahimikan. Walang tunog ng ibang sasakyan, walang aso, walang kahit anong normal na maririnig mo sa gabi. Hanggang sa may nakita akong babae sa gilid ng kalsada. Nakagaon siya na kumikislap sa ilalim ng ilaw. Mahaba ang buhok at nakangiti sa akin. Kumaway siya na parang inaanyayahan ako. Ewan ko kung bakit pero bumagal ako. Doon ko lang napansin na wala na akong nararamdaman sa hangin. Parang nakastop ang mundo, maliban sa akin at sa babaeng yun. Bigla siyang lumapit pero sa isang kisap mata, nasa tapat na siya ng motor ko. Malapit na malapit. Ngumiti ulit siya at bulong niya sa tenga ko. Malayo ka pa sa amin, pero pwede ka nang manatili dito. Napaatras ako at pinaharurot ko ang motor ko pabalik kahit hindi ko na alam kung saan ang labas. Habang bumibilis ako, nagiging malabo ang mga ilaw. At unti-unti na namang nagiging madilim ang paligid. Hanggang sa nasa gilid na ulit ako ng kalsada. Pawis na pawis. At naroon na ang mga kasama ko. Nagtaka sila kasi saglit lang daw akong nawala sa paningin nila pero para sa akin, mahigit kalahating oras akong natrap sa isang syudad na hindi dapat makita ng tao. Sabi ng isa naming kasama, baka raw napunta ako sa Biringan. Hanggang ngayon, naiisip ko pa rin kung hindi ako umalis agad, baka hindi na ako nakabalik. Pero sa awa ng Diyos, nakauwi naman kami ng ligtas lahat. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.